Sa bawat balitang ating naririnig, may mga buhay na hindi na muling makakapagsalita. Sa likod ng katahimikan ng gabi, may mga pamilyang nagigising sa bangungot ng pagkawala. Isa ito sa mga pinakamasalimuot na isyung panlipunan sa Pilipinas, ang extrajudicial killing. Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million drug addicts. I'd be happy to slaughter them. Ang extrajudicial killing o EJK ay tumutukoy sa pagpatay sa isang individual nang hindi dumaraan sa regular na proseso ng batas tulad ng investigasyon, paglilitis at hatol ng hukuman. Sa Pilipinas, ang isyong ito ay kadalasang iniuugnay sa kampanya laban sa ilegal na droga, kung saan may mga ulat ng pagkamatay ng mga pinaghihinalaan sa mga operasyon ng pulisya. Ayon sa mga ulat ng mga organisasyong pangkarapatang pantao at institusyong nagsasalik, patuloy ang diskurso kung ang mga insidenteng ito ay bunga ng lehitimong operasyon o kung may mga pagkakataong nagkaroon ng paglabag sa karapatang pantao. Layunin ng dokumentaryong ito na ipakita ang iba't ibang pananaw hinggil sa extrajudicial killing sa pamamagitan ng mga panayam sa mga estudyante at miyembro ng pamayanan ng Cavite State University. Hindi layon ng bidyong ito na magbigay ng hatol o magtakda ng panig, kundi ang magbigay ng impormasyon at saloobin upang lubos na maunawaan ang iba't ibang sektor ng isyong ito. Ang alam ko about the extrajudicial killings is that it is enforced killings, mostly opposed by the human rights, and ginagawa ito parang biglaan, mostly ang alam ko biglaan to ginagawa ng parang walang explanation, walang legal terms, wala man lang legal na movements. Parang kapag gusto kita ipapatay, deads ka na sa akin. Sa pagkakaalam ko po, no, ito yung mga pinapatay nga na without warrant of arrest. Kumbaga, hindi sila dumadaan sa ganitong procedure. Ito yung paraan ng sapilitang paghuli sa may sala or wala. Alam ko ito yung parang pagpatay or pagpaparusa sa mga kriminal na nandito sa Pilipinas. Sa totoo lang, sang-ayon ako. For me, hindi ako sangayon. Hindi po. Hindi ako sang-ayon sa EJK. Para sa akin, hindi ako sang-ayon sa EJK. Hindi eh. Hindi. Kasi kahit naman noon pa, ginagamit na to para bigyan ng hustisya. No, yung mga nabibiktima ng mga kriminal dito sa Pilipinas. And kung hindi natin ipapatupad to, mas maraming krimen ang magaganap. Kasi wala nang takot ang Pilipino ngayon eh. Wala nang takot yung mga tao gumawa ng masama. No, kaya hindi na talaga safe. Kaya kung ako tatanungin, no, mas gusto ko ipatupad talaga ang EJK. Kasi maraming matitinong tao na napagbibintangan lamang at hindi siya basta-basta dapat ipataw sa taong napagbintangan lang basta-basta. Kailangan natin ng magandang ebidensya para bago siya ipataw sa tao at hindi siya nakakabuti para pag inano natin, pag pinataw sa kanya yung parusang yun, hindi siya makakabuti kasi matino naman siya, ba't may ipapataw sa kanya? Ayan. Siguro biblically speaking, tao pa rin naman sila. And may buhay yan.
And for me, hindi ako sang-ayon dahil hindi kasi to professional kung titignan. Kumbaga, huhuli ka ng tao or papatay ka ng tao without anything na pwede mong panghawakan. Kumbaga, in the end po kasi, talo ka. Kasi lahat ng tao ay may karapatan, may salaman or walang nagawang krimen. Dapat sumasa ilalim nito sa mahabang proseso bago tayo magbigay o manghuli ng kriminal. For me, extrajudicial killings or EJK is very unlawful, especially when we are blaming it to a person without legal actions. So, kailangan muna natin magkaroon ng legal actions para ma-ensure natin na yung pinapakatangan nating tao is tama. Kasi nung nagkaroon ng EJK dito sa Pilipinas, mostly kasi ang nangyayari ay yung nabiblame na tao is, yun nga, minsan katawaan lang ng polis, minsan yung nabiblame na tao, pinag-iinitan lang pala ng gobyerno, minsan yung nabiblame na tao, wala naman talagang kasalanan. Kasi nung panahon kasi ng extrajudicial killing, may mga taong inosente o natamnan lang ng droga tapos pinapatay na agad ng mga kapulisan. Kasi every scenario or lahat ng bagay na nangyayari is kailangan idaan sa maayos na process. So kailangan if ever na yung isa ay may kagagawan talaga sa krimen, kailangan pa rin ng maayos na pagsusuri or investigation nang hindi basta-basta na lang kikitilin yung buhay ng ating mga mamamayang Pilipino. Ayun, isa doon is, lalo na yung for example mga nadadamay or nadadawit is yung may mga makapangyarihan, ang probably mas natatakot dito is yung mga tao na kayang tapalan ng sinasabi natin na pera para maging sila ang kompronta doon sa naging, for example, case ng isang krimen. So, and then, one thing is nakakabahala din siya dahil yun nga, yung tawag dito, for example, may mga crime scene tapos may mga killing, may pagpatay. So, nakakabahala yun sa mga mamamayan dahil anytime or pwedeng kahit sino pala is pwedeng mamatay ng ganun-ganun lang. Siyempre pag sinabing extrajudicial killing, pinapatay na lang bigla, so natatapakan yung karapatang pantao. Then pag inubuso yung extrajudicial killing, pag na-normalize yun, siyempre yung mga police, easy na lang nilang patayin yung target nila. So, aangat yung rango nila. Ayan, na nakaka-apekto yung extrajudicial killing sa pamahalaan dahil maraming government or opisyales na nagpapapatay kahit hindi naman talaga yun yung target nila, na eto yung patayin mo, hindi naman talaga dapat. And also sa mga pulis naman, may freedom silang pumatay. Then may freedom silang pumatay lang basta mapagbintangan lang to, uy, eto si may ano na to, may kaso na agad to. Kahit matino ka, pwede ka nila patayin kung mukha kang hindi matino. Ayan. Okay. Hindi kami sumasang-ayon sa EJK o extrajudicial killing. Ang unang dahilan ay ang isang maikling proseso nito na kung saan ay hindi pa natutukoy kung ikaw ba ay totally na isang suspect sa isang krimen. Ang pangalawang dahilan naman ay ang pagiging power tripping ng isang gobyerno, na kung saan kung sila ay may katunggali, ito ang ginagawa nilang palit-ulo sa mga dapat na nasasangkot sa mga krimen talaga. Ang pangatlong dahilan is yung nawawalan ng karapatang pantao ang mga nasasangkot sa extrajudicial killing. Kung ikaw ba ay papayag na masangkot ang isa sa pamilya mo sa ganitong sitwasyon? At karagdagang sagot kung bakit hindi rin kami sang-ayon sa EJK or extrajudicial killing is sapagkat binigyan tayo ng karapatan upang magsalita at ipagtanggol ang ating mga sarili kung tayo ay nadedehado
at ang pagkitil o pag-aakusa ng walang tamang proseso at ebidensya ay hindi makatarungan. Hindi lamang bilang ang nawawala. Hindi lamang pangalan sa sulat o talaan. Sa bawat pagkawala, may pamilyang naghihintay ng sagot. May komunidad na nanatiling tahimik at may lipunang patuloy na naghahanap ng kahulugan ng hustisya. Ang extrajudicial killing ay hindi lamang usapin ng krimen o kampanya. Ito ay usapin ng buhay, batas, at pananagutan. Sa isang lipunang pinahahalagahan ang demokrasya, mananatiling mahalaga ang due process, karapatang pantao, at pananagutan ng mga institusyon. Ang mga tanong tungkol sa extrajudicial killing ay hindi madaling sagutin. Ngunit ang pag-unawa ay nagsisimula sa pakikinig. Sa bawat pananaw, may aral. Sa bawat katahimikan, may paalala ng pananagutan.